Sa Senado, nakikita ko naman yun dahil sa 24 lang. Sa akin palagay mas madali yung pakikipag-usap sa kanila at yung paghingi ng kaukulang suporta sa mga panukalang batas na gusto mong isulong, lalong-lalo na yung sinasabi kong pagpapalakas doon sa oversight function. Kasi depende sa committee ma-assign sa'yo eh. Tama. Hindi ba? Lalo na kung halimbawa napunta sa iyo yung Blue Ribbon Committee. Doon ay marami kang magagawa. Both inquiry in aid of legislation, mapapasadahan mo pa yung oversight by reference. Kasi nandun ka na. So pwede mo ring isegue na, teka mo na, paano bang ginawa mong pagpapatupad? Nandun ka na eh. Yes. Sa nakikita ko, napakalaking oportunidad yun para mabuksan talaga yung avenue ng kung paano mo palalakasin. Kapag napalakas mo yun, doon lang makikinabang ang mamamayan. Batas talaga yung ginawa para sa mamamayan. Hindi mo ginawa yun para itago mo lang. Oo nga. Hindi mo ginawa yun para magpasikat ka lang. Hindi. Ginugulan yun ng pera. Sakali na tayo nga ay magkapalad, Nelson. Siguro isa sa hihilingin ko na komite ay yung Committee on Energy. Kasi malaki ang may tutulong noon para yung advocacy natin na mabawasan man lang yung electricity rates dito sa ating bansa. Lalong-lalo na sa panig ng mga household consumers. Nakikita ko kasi na pwede namang gawin eh. Pwede namang umpisahan sa maraming mga pamamaraan. Nag-uumpisa tayo doon sa tinatawag na system laws, Yes. Pagkatapos gusto kong itanong sa ERC, ito yung Energy Regulatory Commission, kung paano natin maibabalik yung dating pamamaraan ng pagtaya nila doon sa pagbibigay ng electricity rate sa ating mga distribution utilities. Sila kasi yung sila yung nag-a-approve eh. Power ng Kongreso. Ano daw po ang pananagutan kapag hindi natutupad ng Kongreso yung kanilang pananagutan na yun, yung oversight power? Dapat huwag na silang iboto. Ganun po ba? Yun ang kaparusahan. Ay, okay. Kasi yung mga nagpapatupad nasa executive department, Opo. may mga pananagutang nakalatag sa batas. Kung ano man yun, ipataw sa kanila. Oo. Kaya lang, ang tinatanong nila, yung mga miyembro ng Kongreso na hindi naman ginagawa itong oversight. Natin, edi parusahan nyo rin sila. Huwag nyo nang iboto dahil hindi na ginagawa yung tungkulin nila. Yun lang ang parusang kayang gawin natin kung pagdating ng eleksyon, huwag na natin... Huwag mong nilalang yun. Yun ang pinaka... Oo nga pala, Yun ay makapangyarihan yung na yun eh. Oversight taong power bayan yun eh. Yun ang may sovereign power naman yun. Nasa taong bayan yun. So parang pag sinabi... Bakit pa pinipilit nyo kasing ihalal yan? Hindi na magginagampanan ng tungkulin. Sinasabi ko na nga, bantayan natin ang batas. Ito nga eh. Tuntunin na nga namin sa House of Representatives. Ayaw pa nilang ipatupad eh. Pinapaalalahanan ko lang sila. Nagalit silang lahat sa akin eh. Iboboto nyo pa ba yung mga yun? Samantalang kayo din naman ang bumuo nun kong, di ba? Mga miyembro ng Kongreso. Binuo namin yun. Ang tagapanguna nga nun, yung majority leader eh. Oo nga pala, Mabubuo ba yun nang hindi pinag-usapan? Lahat kami titingin dun eh. Ito yung draft namin. Tingnan yung mabuti kung ano to. Lahat kami, alam namin yun eh. Nung ipakita ko sa kanila, ba't naman ka ako hindi nyo tinupad ito? Yun na nga. Noted, ganyan. Noted, Your Honor. Yun lang. Ay, nako. Pero sa Senado, kung 24 na yun, marami pa po doon na hindi nagsasagda. Siguro dapat pala makaganti-ganti mo lang ang butante sa kanila. Ni oversight function pala, hindi nagampanan eh. Dapat pala, wag natin ibalik sa magpalit na tayo ng iba. Di ba? Magpapalit na pala na kami ng iba. Maglalagay kami ng bago, Kong. Kayo naman ang may kasalanan. Hindi nga kasi, teka lang, Kong, ito, siguro, tanong ko na po ng diretso sa inyo, baka ito na rin ang tatanong ng ating mga... Hindi, tuloy mo doon kasi marami pala kamong
Hindi nagsasalita. Opo, iba ho doon kasi sikat lang eh. Oo nga, May pero- pangalan kasi artista eh. Pero nagtagal naman sila doon, hindi ba? Yung isa nga pong senador kong, 17 taon na pala may nagsumay, 17 taon na palang senador, ni isang beses parang hindi nagsalita mula nung naupong senador eh. Wala naman nagko-complain eh. May nagko-complain ba? Tama ka. Oo nga Meron naman. bang, may mga mamamayan ba na sumulat sa'yo? Oho. O tumawag dito, nag-text kay Nelson, halimbawa? Oo. Mr. Nelson, kanya halimbawa, ba't po ganito yung nangyayari sa atin? Oo. Bakit po ang daming ipinangako ng mga kandidato na ibinoto po namin? Oo. At sila naman po ay alam naming nagtagal na dyan, pinagbigyan po namin sila, pinagtiwalaan namin sila sa mahabang panahon. Mr. Nelson, kanya, bakit po hindi naman nagbabago po yung buhay namin? Meron ba sumulat sa inyo? Oo nga, no? Parang wala namang ganun ko sa amin. Ang iba, nagtitext lang po, pero... No, pero sa akin, walang sumusulat, pero Oo. pagka ako'y pumupunta sa yun ang Magsasabi. tinatanong nila sa akin. Oo. Paano naman ang gusto mong isagot ko sa kanila? Opo. Oo. Baka naman magdamdam sila. Pwede ko ba sabihin, kayo po may kasalanan yan. Sino po ba naglagay sa kanila? Hindi po ba kayo? Oo. Medyo nag-iingat naman akong sabihin sa kanila. Baka sabihin na, ito naman Ako pa sinisi. nagtatanong lang naman kami pa ang sinisi. Pero sa katotohanan, meron nga silang konting pagkukulang di ba, Jen? Oo nga po naman. Oo. Kilala mo ba si Nelson, analyzer ito. Opo. Kilala mo si Albert Einstein, Nelson? Opo. opo. Albert, sa kaibigan namin ni Janet nung araw. Si Albert Einstein. Sa aking pagkakaalam, ito yung pinakamagaling na physicist. Ano? Opo. Yan ang naka-invento ng theory of relativity. Di ba? German yan. Opo. So pinakamagaling na physicist, scientist sa ating panahon. Ano ba yung sinabi niya? Insanity is doing something over and over and over again. Oo. But expecting different result. Nako. Tagalog mo nga yan. Insanity nga yun. Oh. Kabaliwan. Ang gumawa ka ng paulit-ulit na pare-parehong bagay, pero naghihintay ka ng bagong resulta o ng iba-ibang resulta. Ayan. Kabaliwan nga naman yun. Oh. Isang kabaliwan. Wala ka namang ginawang bago, tapos gusto mo magkaroon ng bago. So, yung nag-iisip ng ganun, sabi niya, paulit-ulit mong ginagawa niya, hindi ka na nag-iba ng patakaran sa buhay pagkatapos, nag-i-expect ka naman. Ikaw naman yung umaasa na may mangyaring Bago. iba sa buhay mo. Oo. Hindi ka ba baliw? Sabi ni, yun, parang ganun ang tanong Sabi ni Einstein. Albert Einstein. Opo. Oo. Paano kaya kung halimbawa, sa magalang na pananalita, sinabi mo yun, Jen, Opo. meron po kasing matandang nagsabi sa akin, Okay. Oo. hindi ko na po babanggitin ang pangalan niya kasi baka hindi niyo po kilala. Yung po palang paggawa ng isang bagay na paulit-ulit at pagkatapos ikay umaasa na may pagbabagong mangyayari sa buhay mo, yun po pala isang kabaliwan. Nako. Oo. Ba't mo naman nasabi sa akin yan? Sabi naman nung Oo nga, oo. nagkukwento ka kasi po baka hindi nyo napansin, paulit-ulit nyo pong binoboto yung mga yun Nako. Umabot nga ng 17 taon eh. Pagkatapos, kayo na rin po ang nakapuna. Oo. Kaya na sinasabi ni Jen kanina, hindi naman nagsasalita Oo. O tapos umaasa po kayo na may mangyayaring pagbabago. Ang sabi lang sa akin ko, ganito, nanong malyari, abi. Nanong malyari. So, alam mo, sa simple at payak na pananalita, gusto sabihin ni Albert Einstein, Nelson, gusto mo ng pagbabago, Oo. bumoto ka ng bago. Ayun. At yung bago na yun, higit na, kitang-kita mo naman kayang-kaya niyang gampanan yung kanyang tungkulin ko, no? Kahit kopya lang ang kinakain. Paano kaya kung nakakain pa yun ng medyo Oo. malaman-laman ng konti? Ayun na nga po. Kung yun Pero huwag ay... nating tinitrivialize yung hopya dyan. Ang hopya ay pagkain ng masa yan. Opo. Alam mo, kaya siguro yan malapit naman sa puso ko yan.
Itong ang sinasabi nating hopya ngayon na pinag-uusapan medyo may kamahalan pa nga mahal yan na eh. po yan. Ayaw po ko, Ay, commercialize alam mo yung naman sa atin. hopya sa Tarlac? Oo. Oo. Yung pagtawagin na hopyang baboy. Hopyang Babi. Babi ang tao po. Kapag kaluma na yung nabili mo Oo. talaga namang pagtityagan mo napakatigas na eh. Yes. Pero nandun pa rin yung yung konting linamnam na makakain mo. Oo. Pang matid gutom yan, Kong. Nako. Naalala ko nung nagpunta tayo ng San Jose Nueva Ecija ko, di ba kumain tayo dalawang hopya eh. Busog na busog kayo eh. Yung malalaki yun eh. Napakalaki hopya no? Yung hopyang Marquez yun. Marquez, Marquez Restaurant. Tama, buti Yan ang naalala sinasabi niyo. ko sa'yo. Oo, Hopya nga ang ating paborito nga, Jen. Kanina ko pa iniisip yung pangalan ng Hopyang Marquez. Marquez nga. Oo. Oo. Yung kinakain yung hopya ube, pang mayaman na yun eh. Ang sabi nila, hopyang baboy. Pero alam mo, may palagay akong may pinaghalong kundol at saka sibuyas yun. Kundol Kaya po masarap. yun. Kundol. Hindi, yung iba may nilalagyan ng sibuyas. Sibuyas, saka sibuyas. Napakasarap naman nun. Yes. Palibasa malaki. Pag nakakain ka ng dalawa nun, Nako. Opo. kahit hindi ka na Mabigat maghapunan. sa tiyan yun. Oo. Nako. Teka lang ko, ito, diretsa, bago ko lang ito kunin ng report na ito. Ano bang mas malaking magagawa ninyo kung kayo po'y nasa Senado, kumpara kung kayo nasa Kamara de Representante ko? Dun sa oversight. Oo. Di ba? Baka yun ang tinatanong din natin mga kababayan eh. Unang-una, baka mahirap akong tanggalin dun eh. Oo nga, no? Hindi kayo pwede alisan ng komite ron kasi 24 lang kayo eh. 24, mag-aaway-aaway pa ba tayo rito? Oho. Bagay. Huwag na tayo mag-aaway kasi alam nyo naman ako pagkakatwiran, hindi ko kayo urungan. Katwiran po, Maganda katwiran rito, po, katwiran. magkasundo-sundo tayo. Oo. At ang tuntunin natin dito, ilaban natin yung tama. Yun lang. Di ba? Ayun. Ay, naku. Sige po. Kong, kumusta po ang ibang... kasi nakaresist na ho ba? Wala nang ngayon sa Kamara? Palagay ko yung Quadcom ay meron pa yatang mga naka-schedule na mga hearings. Tayo naman ay hindi naman aktibo ron. Sapagkat naipahayag ko na yung posisyon ko na hindi ako sasali doon sa kanilang pagdinig. Ito halimbawa po ay nag-file kayo ng COC. Paano yung trabaho sa Congress? Hindi ba mababalam 'yon o may pagbabago ba? Hindi, naka-recess kami ngayon. Magkikita-kita kami November 4. November, So sa ngayon ay walang active na gawain. Maliban dun sa mga nakatokang assignments nga sa Quadcom, kung meron pa. Opo. Pero kung sa Senado po, anong malaking kaibahan nung trabaho sa House kumpara sa Senate? Mas marami bang hindi naman sa magagawa kundi sa yung differences lang ako. Sa aking panig, Nelson, wala sigurong difference kasi kahit na ako'y naging miyembro ng House of Representatives, Opo. ang capacity ko ay parang senador kasi ang party list kasi nationwide eh. Oo nga po. Kaya kung ang pag-uusapan ay yung gawain ng senador, sanay na kung pinag-uusapan ay yung consultation Yes. at saka yung tinatawag na constituent function. Sapagkat sanay na kami ron eh. Opo. Kung nasaan lahat ang urban poor, pinupuntahan namin eh. Siguro yung naging congressman tapos naging senador, distrito yung kanyang palaging napupuntahan. Maninibago siya. Oo nga. Pero kami, may kasanayan na kami kung pag-uusapan ay yung projection na national. Ang magiging kaibahan na lang dito ay yung sigasig, ano? At yung sigasig na yun, maaari mong matumbasan pa ng iba yung pagpupunyagi dahil sa, sabi ko nga sa'yo, yung kapangyarihang binigay sa'yo, Yes. medyo mas malakas. Kaya kung halimbawa, 2 baterya ka lang. Oo nga. Kumbaga sa plus light, ikaw ano na yung pinakamaliit na mga baterya? Yung triple A. Triple A. Pagkatapos mahinang klase pa yung baterya. Mabuti na lang kung yung bateryang medyo dito medyo voltahe na yung sinasabi rito. Ibig sabihin nito kung may adjustment man ay hindi na ganun kalaki at mas marami pa kayong magagawa. Sa akin palagay, ganun ang magiging resulta niyan.
kukunti na lang ang taong pakikisamahan mo. Oo. Hindi kagaya dito sa House of Representatives. Kasi kung halimbawa yung mga resolution mo o kaya yung mga panukalang batas mo ay kalat sa maraming komite, kaya nga membership mo aabot ka ng minsan may 10 komite. So makikisama ka sa 10 chairman, 10 committee secretary, Aha. at saka kung sino-sino yung miyembro ng kani-kanyang komite. Sapagkat doon, yung pakikipagtalastasan doon, pakikipagdebate, makikiusap ka ng suporta halimbawa, kakailanganin mo yun eh. So napakaraming dynamics ang talagang gagamitin mo ron. Ano? Sa Senado, nakikita ko naman yun dahil sa 24 lang. Sa akin palagay, mas madali yung pakikipag-usap sa kanila at yung paghingi ng kaukulang suporta sa mga panukalang batas na gusto mong isulong, lalong-lalo na yung sinasabi kong pagpapalakas doon sa oversight function. Aha. Kasi depende sa committee ma-assign sa iyo eh. Tama. Hindi ba? Lalo na kung halimbawa napunta sa iyo yung Blue Ribbon Committee. Oo. Doon ay marami kang magagawa. Both inquiry in aid of legislation, mapapasadahan mo pa yung oversight Yes. by reference. Kasi, nandun ka na. So, pwede mo ring isegue na, teka mo na, paano bang ginawa mong pagpapatupad? Nandun ka na eh. Yes. Aha. Sa nakikita ko, napakalaking oportunidad yun para mabuksan talaga yung avenue ng kung paano mo palalakasin. Kapag napalakas mo yun, doon lang makikinabang ang mamamayan. Eh. Batas talaga yung ginawa para sa mamamayan. Hindi mo ginawa yung para itago mo lang. Oo nga. Hindi mo ginawa yung para magpasikat ka lang. Hindi. Ginugulan yun ng pera. Ginugulan ng panahon at iba't ibang mga resources. Panahon ay hindi lang isang taon kung minsan. Sabi ko mga kanina talagang buong termino mo kung minsan eh. Tama po. Pagkatapos nung magawa Hindi na pakinabangan. hindi mo man lang hindi mo babalikan yon, lalong-lalo na kung ikaw ang author halimbawa. Yun nga. Siyempre magtatanong ka, teka mo, bakit hindi po nyo inuumpisahan? Sayang naman po ito. Oo nga po. Kung mamaya itatanong ko sa iyo yung tungkol sa kuryente. Kasi ito yung alam kong advocacy nyo rin noon. Pero ibalikan lang natin si Rodel Lubiano para sa kanyang report. Rodel. Formal nang nag-file ng kanilang certificate of candidacy ang ilang incumbent officials sa bayan ng Villaba, Leyte. Kanina ay nagtungo sa tanggapan ng COMELEC si incumbent Mayor Lito Veloso kasama mga partido niya na tatakbong mga konsehal sa bayan para mag-file ng kanilang certificate of candidacy. 3 sa mga kasama ni Mayor Veloso na nag-file ng COC ay kasalukuyan nagsisilbi bilang mga konsehal ng bayan. Malaki naman ang suporta na pinakita ni Leyte 3rd District Representative Ana Victoria Veloso Tuazon at nina Leyte 3rd District Board Member Mary Catherine Veloso Cabigting at Alan Periniaang para sa grupo ni Mayor Veloso. Samantala, inasahan na sa darating pang mga araw ng filing ay maghahain din ang kanilang kandidatura ang iba pang mga nag-announce magsilbi dito sa bayan ng Villaba. Patuloy ring nakalirto ang ating mga kapulisan sa bayan para magpapatupad sa kapayapaan at seguridad. Mula rito sa Villaba, Leyte, Rodel Encenso Lubiano para sa Saganang Mamamayan. Ayun, thank you so much, Rodel, mula dyan sa Leyte. Balikan ko yung tanong ko, Kong, kasi ito ay, alam ko, passionate kayo sa topic na ito. Yung kuryente, singil sa kuryente, ano ba ang plano natin dito? Kung sakasakali na tayo nga ay magkapalad, Nelson, siguro isa sa hihilingin ko na komite ay yung Committee on Energy. Aha. Kasi malaki ang may tutulong noon para yung advocacy natin na mabawasan man lang yung electricity rates dito sa ating bansa. Lalong-lalo na sa panig ng mga household consumers. Nakikita ko kasi na pwede namang gawin eh. Pwede namang umpisahan sa maraming mga pamamaraan. Aha.
nag-uumpisa tayo doon sa tinatawag na system loss, ano? Yes. Pagkatapos gusto kong itanong sa ERC, ito yung Energy Regulatory Commission, kung paano natin maibabalik yung dating pamamaraan ng pagtaya nila doon sa pagbibigay ng electricity rate sa ating mga distribution utilities. Sila kasi yung sila yung nag-a-approve. Noon kasi bago yung EPIRA, bago magawa yung EPIRA, hanggang sa kalagitnaan ng pagpapatupad ng batas na ito, yung ginamit nilang methodology, yung tinatawag na Return on Base Rate o RORB. RORB. Ito ay isang pamamaraan kung saan ay tinitingnan ng Energy Regulatory Commission yung gastos ng isang distribution utility o kaya yung transmission utility. Makatwira naman yon sapagkat titingnan niya kung magkano talaga yung capital expenditures mo, yung tinatawag na CAPEX. Base sa ginastos mo, gagawa siya ng pagkukwenta ngayon. Base sa inilatag mong gastusin mo, ay ito ngayon ang pwede mong singilin para makabawi ka. Yan ang ibig sabihin nun. So sa akin palagay, makatwira yun sapagkat nakabatay doon sa ginastos mo eh. Opo. Ang hindi ko maintindihan, wala naman silang ginawang paghingi ng permiso mula sa Kongreso. Pinalitan nila yon, ginawa nilang performance-based rate. Okay. Ang ibig sabihin naman ng performance-based, kunwari ikaw ay distribution utility, Mapa Electric Cooperative ka, halimbawa, ikaw ay Panay Electric Cooperative, o kaya ikaw ay Nordeco, o Samselco, hihingi ka rin ng ng permiso sa ERC kung magkano sisingilin mo eh. Ngayon, base na ngayon sa PBR na sinasabi, performance-based rate. Dito, ang ilalatag mo lang, ang isusumiti mo sa ERC ay yung plano mo. Okay. O, halimbawa, nag-submit ka ng 5-year plan. ERC ka mo, ito po yung aking ito po yung plano ko kung paano ko paiigtingin, kung paano ko po pagagandahin ang pagsiservisyo ko po ng pagbibigay ng kuryente sa aming mga nasasakupan dito. So dahil nga po ginandahan ko po at nakasalig po sa aking kagustuhan na ang aking pagbibigay ng kuryente, talagang wala po kung kahit anumang may pupuntos sa atin ang mga consumer. Magiging maligaya po sila. So ayon po sa plano ko, tandaan mo Plano pa lang. ayon sa plano kong ito po ang magagasta ko. Okay. Mula doon sa plano na yon, doon kukuha ng rate ang Sa mga tuwid, plano pa lang, May gastos na. so, hindi pa nakita ng ERC kung yung planong yun ay talagang nakasalig sa katotohanan. Doon ibabase ngayon yung Yung singil. yung singil. Kaya mas mataas. Basta ang usapan doon, masaya naman yung walang brownout. Consumer. No, pagtawag sa akin, nasira po yung metro, na nandun kami kagad. Bumagyo, naputo lang kuryente. Nandun kami kagad. Dati kasi, 3 buwan bago dumating yung Hoy, ngayon po, tumatawag pa lang, nandun na po yung Agad. Pero, ito po yung babayaran. Ayun. Tinatanong ko nga, teka muna. Ano ka ako yung katwiran doon? Sabi niya, nakalagay po kasi sa batas, pwede rin naman kanyang gamitin yung internationally accepted methodology. O, teka muna, dito, tingnan muna natin kung internationally accepted yan. Alin-alin bansa ang gumagamit niyan. Kasi kapag yun ang ginamit mo, yung mga parametro, dahil nga hindi mo nga alam kung ano yung cost of capital nakabase lang sa plano mo ibinabatay nila ngayon sa iba't ibang mga parametro, mga metrics. Halimbawa, yung Bloomberg, may mga indices yun O doon nila ibabase. Teka muna. Tingnan muna natin kung yung metric ng Bloomberg applicable dito.
Sino-sinong bansa yan? Baka naman Russia yung isa. Baka tas New Zealand. Ang lalayo naman ata niya, baka hindi naman applicable sa atin. Mabuting-mabuti sana kung dito lang sa Asia siguro, baka sakaling pare-pareho yung metric. Yung mga ganun ang gusto kong liwanagin sa kanila. Kaya nagtatagal nga kami. Kaya kung minsan sabi nila, etong taong ito, daming tinatanong. Tsaka lahat nung mga nakalagay doon na cost, hinahanapan ko ng sagot yun. So parang papasok din sa oversight ito, Kong. Yung sa IPIRANO, bakit yung naman hindi? implementation ng IPIRANO. Kapag ka ikaw ay energy chairman, automatic, ikaw pa rin ang chairman ng Joint Congressional Energy Commission. May kapangyarihan pang dagdag yun. Kung halimbawa, makuha natin yun, hindi tatawagin ko lahat. Halika kayo mga kababayan, tayo naman magkapit tayo. Ayun. Kapit tayo. Kasi marami akong itatanong sa inyo Akala niya siguro wala na ako doon nandito na ako ngayon, kaya medyo magandang pag-uusap natin siguro. Walang uuwi hanggat hindi natin naayos itong pinag-uusapan natin. Pasensya na kayo. Ang ikatatagal ng pag-uusap natin dito ay depende sa inyong kakayahan na pumayag sa aking iminumungkahi. Nagkakaintindihan ba tayo? Ganun kaagad yun di ba? Yeah. O yung sinasabi ko, maganda. Anong malay mo? Oo nga. Kasi ang kaibahan sa inyo, Kong, sa inyo may nakalatag na kayong mga gagawin. No? Yung iba naman huwag sana magagalit. Nagsusuklay lang, nagpapaganda lang. Hindi kagaya ninyo na noon pa man, yung advocacy ninyo, nasusubaybayan naman natin, at talagang marubdob ang inyong pagsisikap na ito ay magawa. Kaya nga lang, ang napakahirap ng gawin dun sa kinalalagyan nyo sa kasalukuyan ko. No, doon sa aking posisyon ngayon, hindi naman ako pwedeng magpasa sa sarili ko. Meron chairman doon. Yun lang pakiusapan na pwede mo bang bigyan ng priority itong aking sapagkat nakasalig naman sa katwiran ito pag sinabi ng COMSEC, Sir, kausapin niyo po si chairman. Ako naman po wala naman po akong wala po sa salary grade ko po yan. Pag Yung gano'n kapag ka naman nakausap mo naman yung chairman, boss, relax ka lang, boss. Cool ka lang. Bahala ka na mag-conclude. Siguro, binalansing mabuti ng mga tagapakinig natin. Sila naman ang nakararamdam nito. Opo. Sa katotohanan, sa kanila yung hampas. Kung halimbawa, Totoo. bakit ganito yung nangyayari? Kasi may batas pala, hindi naman natutupad. Hindi naman pala maayos na naipatutupad. At mukhang marami pong ganito, Kong, na isa lang yung nabanggit niya, no? Napakarami niya. Baka tayo hindi matapos sa loob ng isang linggo pag pinag-usapan natin lahat. At saka yung inyong passion din dun sa agrikultura, dun sa Land Use Act, mukhang yan ang hindi maipasa-pasa rin Di ba? Sinabi mo. Ayan. Hintayin natin yan. Kong, nasa iyo po ang pagkakataon Na na kausapin ang ating mga kababayan bago tayo magtapos. Mga kababayan, magtiyaga po tayo. At huwag kayong mawala ng pag-asa. Lahat po ng pinag-uusapan namin na ito ay dedicated po sa inyo. Ang kailangan lamang talaga ay ipatupad po yung mga batas sang-ayon po sa kanilang layunin. Pag nangyari po ito, hindi man lahat, maumpisan lang natin. Mararamdaman po ninyo ang pagbabago. Hindi lamang sa pamamalakad po ng ating pamahalaan, kundi mas importante ang pagbabago sa inyong pamumuhay. Ayan.